Welcome back to What's Up.ph. Today we are going on a little adventure in the beautiful region of Davao del Sur. Our itinerary includes the Lao Integrated Farms, the Berrios Farm Cabin and Restaurant, and the Balutakay Coffee Farmers Association, or also known as Bacofa. Our first stop is the Lao Integrated Farms, a dynamic social enterprise right here in Bansalan. Let's see what we can learn from them today. Welcoming dog. Isa sa mga problema ng mga magsasaka is yung paano i-control yung mga peste at saka yung mga sakit ng mga pananim natin. So, isa sa mga technology namin, ito yung tinatawag namin na natural insect attractant. So sa term na attractant, ina-attack niya po yung mga bad at saka harmful insects. I don't know if you are familiar with blackbug and piangaw, or specifically mga sucking insects na posibleng nagiging dahilan kung bakit nasisira yung mga pananim natin. So instead na pupunta sila sa buong katawan ng crop mo para sirain, na-attract sila dito, papasok sila dyan, iinumin nila yan hanggang sa malasing sila at hindi na sila makakalabas pa. So ano ito? 3 liters of pure coconut vinegar. Yung pure coconut vinegar talaga, yung suka na napakaasim, 3 liters po nun. At saka mag-add po kayo ng 1 liter of molasses. Are you familiar with molasses? Yes. Waste product ng sugar cane. Kung walang molasses po, you can use mascobado or kinugay in Bisaya. So ginagawa po namin yung ratio 3:1, hinahalo po namin. Pinapakuluan po namin. Walang specific time limit, basta kumulo lang. Ayun, may natural insect attractant ka na. So, kung mapapansin nyo po, per puno talaga nilalagyan namin, including our cacaos. Applicable po ito gamitin, si natural insect attractant, sa lahat po ng klase ng mga pananim, even basakan or rice field. Pero pag plantation na po yung pag-a-applyan ninyo, naku, maliit lang po kung ganito ka-container ang lalagyan. Dapat kakailanganin nyo ng mas malaki na container na paglalagyan ng attractant ninyo. So, by the way, si Lao Integrated Farms Incorporated, we are advocate of organic farming and healthy living. So sa lahat na nakikita nyo dito, including our different varieties of crops, even our alagang mga hayop, grown organically po yun. So we are not allowed to use any synthetic anymore. Instead, gumagawa po kami ng mga technology na organic po yung mga pamamaraan. So, yun po. Next. Mapapansin nyo po from the very beginning, along the way and hanggang sa matapos na mamaya, hindi po ito mawawala sa paligid namin. Kasi according sa farm analysis namin, antiviral po ito, si Mayana. Marami pong varieties na Mayana, yung iba iba't ibang kulay. The rest po is for beautification purpose. Ito talaga yung ginagamit namin kasi when it terms to medicinal content
napakataas po ng maroon leaves na may itong native talaga. Pa ay familiar sa vermicast? Yes. Ayan. Welcome po sa aming vermicast production area. So galing po doon hanggang dito po, nakakalat po yung tinatawag namin na vermibed or yung kahon. Yung vermibed po, doon po natin nilalagay yung si African Nightcrawler or si Bulate at saka yung substrate. Substrate means yung pinapakain natin sa kanila. Sa other technology, yung vermibed nila is may atip tapos nakasemento yung ilalim. Kung mapapansin niyo po dito sa farm, instead of having the atip, we use dahon lang po ng niyog as our pantabon. And hindi na po namin sinemento yung ilalim. Napansin po namin yung kaibahan, mas mataba po si African Nightcrawler dito compare dun sa may atip at saka nakasemento yung ilalim. Bakit po? Every time umuulan, mas gusto po nila na nauulanan sila. Unlike po dun sa may atip, kailangan mo ng manual na diligan. So, pinapakilala ko po sa inyo si African Nightcrawler. Ayan. Dami. Si African Nightcrawler. Ayan. Ito po si Bulate or si African Nightcrawler. Iba po ito sa Bulate na usually makikita natin sa labas. With in terms to eating characteristic, napaka-hangul napakatakaw po. Ayan. So, very voracious in sa English. So, hermaphrodite po ito, both male at saka female nangingitlog as long as nakakapag-mate sila. Ayan. So, hindi namin sinemento yung ilalim. Hindi naman lalaya si African Nightcrawler basta may pagkain ka lang na nilagay. Speaking of pagkain po, 90% coming from carbon sources. So doon na papasok si animal manure, banana bracts or bani ng saging, at saka actually lahat ng mga materials na nagti-turn into brown na nasa paligid natin, pwede natin gawing source ng carbon. Another 10% po is coming from nitrogen fixing plants or nitrogen. If you are familiar with nitrogen fixing plants, leguminous plants, yun po yung 10% na ginagawa namin as substrates. So nilalagyan po namin yung asin at saka tubig. Dinilaan po nila parang as part of their diet, natural appetizer po. So, araw-araw, iba't ibang klase po ng bumpay or forages po yung pinapakain namin sa kanila. Po? Ay, wala. It doesn't matter po kung anong kulay, pero ang purpose po ng ear tag is or ear tagging is for identification po. Halimbawa, bibili ka po, tapos sabi mo yung color white, ang dami naman color white, mas maganda po, alam mo yung number. At the same time, kasi scary siya eh. mga high valued crops din kami, like nagma-mass production talaga kami ng lettuce dito sa farm. So, when it comes to demand, napakalakas kasi ng demand ng lettuce. Especially ngayon na season, Christmas season. Ubus na nga yung lettuce namin sa kaka-harvest kasi ang dami, taas po yung demand. May mga din kami, cabbage, cauliflower, broccoli, pechay, bok choy. Depende po sa inyo kung gusto niyo yung lasa. Ang hinog po is kulay red. Peanut butter tree. Madami po nursery namin. Lettuce po yan. Dahil pinapabayaan. Next, we're off to the Berries Farm Cabin and Restaurant. This place is a dream for all you berry lovers out there. Let's take a stroll through the vibrant berry fields and maybe even pick some fresh berries.
As soon as you step foot into the berries farm, you are greeted by the sweet aroma of freshly picked berries. The farm is nestled amidst lush greenery and perfect view setting. The best part about the berries farm is that you can actually pick your own berries. Let's grab a basket and get picking! Our final stop for the day is the Balutakay Coffee Farmers Association, or also known as Bacofa. Let's dive into the world of coffee farming and see what's it all about. Good morning, sir. Maayong buntag, no? Maayong pag-abot dari sa moang lugar. Kuan kayo karon kay natunong ba nga medyo naglain ang panahon. So medyo masama daw yung klima natin yan. Lang ang ato ang kuan, ato ang farm tour kay medyo steep food ang mga ato ang atuan karon. So, hello. Good morning sa tanan. Ako ay si Jun Gonzales, ang chairman sa Bacofa Cooperative. Na-create ni nga grupo since 2013, no? With the help of particulars NGO ang nag-organize kinamo si Kapwa Upliftment Foundation. Siya tong naka-discovery diri sa amo ang kuan community nga duna day daghang Arabica coffee kay kaniadto manggod sa amo ang kuan diri sa among experience diri. Wala gyud wala ang coffee is just kuan pari-pareho lang og kuan sa aning mga vegetable ba, pari-pareho lang og kanang standing sa commodity. Murag maka-harvest ka, baligya sa ubos, ana lang among kuan kaniadto. Pero pag-abot sa atong time nga daghan na og mga intervention gikan sa gobyerno, niabot na si DTI. Katong panahon na organize na gyud mi as Bacofa Balutakay Coffee Farmers Association. So diha na kuan, diha gyud na coin ang among name nga Bacofa kay Balutakay Coffee Farmers Association. So and then mo na to daghan na ang nagtabang ang mga NGO, mga government agencies like DA, Department of Trade and Industry. And then one particular nga NGO pagkahuman sa Kapwa Upliftment Foundation na human ilang program, here comes the ECDI VOCA. Sila gyud ang nag-introduce pud sa mga into specialty coffee kay we go on trainings tanang mga kuan about aning varietals, aning coffee, Arabica. Alright, that's it for today's vlog. I hope you enjoy our little tour of Davao del Sur. Don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you in the next one. Bye!